iuuwi ninyo ang lumbo. Yan ang ginagamit na baso noong unang panahon. Iniinuman yan ng mga pinuno ng mga tribo kapag nag-uusap sila o nakikipagkasundo sa pagtitipong tinatawag na budong. Gusto lang po namin sumali sa kasayahan ninyo. Hindi kayo mga taga rito. Taga saan kayo? Naku, sa malayo pong lugar kami nang galing. Hayaan mo na ang mga bata. Marahil ang nagugutom lamang sila. Hali kayo. Ang lahat ay bukas palad namin tinatanggap sa gabi ng pasasalamat. Ako nga pala si Tuan, ang namumuno sa bayang to. Ako naman po si Aya. Siya si Noli. Hali kayo. Ito mga kasama, nilaban na sila ng dilim. Ito mga taga-timog ito Nagiging pamapangahas na ang mga taga-timog. Dagdagan ang mga bantay sa mga kamalig. Anong mangyayari kagabi? Maraming pagsubok ang mga dumarating sa atin. May tara labas natin dito Pagsubok na kailangan lang maranasan natin upang lagi tayong maging matatag. May tirang papel natin yun. Nababahala ako sa nangyari kagabi. Ang 3 bayan sa pulong ito ay nasalanta ng tagtuyo. Isa na rito ang nagtangka sa ating magnakaw, ang mga taga-timog. Nag-aalala ako sa maaari nilang gawin. Ano ang mabuti nating gawin, Tuan? Noli, matutulog muna ako. Kakapagod pa lang ako pagbabantay. Pero gigisingin kita mamaya. Tapos ako naman matutulog. Naku. Kailangan ito malaman, Tuan. Bakit po? Ano po ba ang nangyayari? Sino po ba sila? Mga taga-silangan sila. Binabaraan nila ang ilog para sa kanila lang dumalo ito. Tayo na. Ang mga taga-hilagay nagsasanay sa pagkikitigma. Bakit po? May paligsahan po ba sila? Hindi paligsahan ang ginagawa nila, Noli. Isang paghahanda sa paglusob. Mga taga-hilaga! Ako si Tuan! Nais ko kayong makausap! Anong dahilan at naparito kayo? Dahil sa isang balitang nakarating sa akin, totoo nga ang naghahanda kayo sa isang pakikidigma. Hindi kayo ang kalaban namin, Tuan. Ang mga taga-timog. At sa anong dahilan naman kayo magtitiis ng sugat at kamatayan? Pakaunti na nga aming pagkain. Ay ninanakaw pa ng mga taga-timog.
Nangangailangan lamang ito ng paghiganti. Taga-timog din po ang mga nagnanakaw sa amin. Kami man ay pinagnanakawan ng mga taga-timog. Kung gayon ay naparito kayo upang makipagsanib sa amin, Pumunta ako upang humiling sa iyo ng isang kahilingan. Kung maaari, ay mapagbigyan mo akong ipagpaliban muna ang iyong pagkitigmaan. upang ano? Patuloy na mapagnakawan? Hindi. Upang mapagbigyan niyo ako makausap muna ang mga taga-timog. Sa anong dahilan? Upang malaman ko ang punot dulo ng nakawang ito. Bakit pa? Subin na natin! Parusahan na natin ang mga magnanakaw! Mga kaibigan, hindi ugali ng mga taga-timog ang magnakaw. Papagbigay pa nga sila. Marahil na natatandaan mo pa. Ang itak na ito ay ang dog nila. At ngayon ay gagamitin ko laban sa kanila. 3 araw, Tuan. Yan lang tayong may bibigay kong palugit sa inyo. Salamat. Hanggang dyan ka na lang, Tuan! Hindi ako naparito upang dakpin ang mga magnanakaw. Naparito ako upang alamin ang sanhi ng nakawan. At sa palagay mo ay kaya mo malaman ang sali ng sinasabi mong nakaban! Nakita ko na. Ang puso ko'y nagdurugo sa tanawing ito. Bago kami lumisan, tanggapin mo muna ang munti naming handog. Pagkain! Kailangan namin ng pagkain! Nagugutom na kami! Maghanda sa digmaan. Matira ang matibay. At mamatay ang marami sa atin. Yan ba ang nais natin? Ang mapuyat sa gabi? Pati ilog binabantayan? Ang makidigma? Ang mabuhay lagi sa takot? May nakikita akong diwa sa nais mo mangyari. Tuan, sabihin mo sa akin ang iyong binabalak. Isang budong. Magpapatawag ako ng isang budong sa 4 na bayan sa pulong ito. Sino ba sila? Sila ang mga pinuno ng lahat ng tribo dito. Parang United Nations Day, di ba, Noli? Oo. Ayan na magsasalita ng sinutuan. At sa gayoy nagkakaisa na tayo. Kami ang nagtagumpay laban sa tagtuyot. At kami ay nakalipon ng labis na pagkain na maaaring ibahagi sa 4 na bayan upang makakain ng mga ito. Kami mga taga-timog ay hindi nakakailanganin pong magnakaw. Sa halip, kami mag-aambag ng mga kasangkapan at kagamitan sa pagsasaka. Yan ang aming layunin. Kaming mga taga-ilaga ay hindi na kailangan makidigma. Sa halip, ay mag-aambag kami ng abono at pataba sa lupa. At kami mga taga-silangan ay hindi na kailangan agawin ng tubig sa ilog. Sa halip ay mag-aambag na mapanghukay sa paggawa ng patubig. Ang bawat bayan ay magpapadala ng mga tao upang makagawa ng patubig sa lahat ng bayan. Magtulungan tayo. Ito na ang pagkakataon para sa pagkakaisa ng ating bayan. Mabuhay ang pagkakaisa ng ating bayan! Mabuhay! Dahil sa pagmamalasakit ni Tuan sa kapakanan ng lahat sa pulo nila, naiwasan ang pagtatalo-talo. Sa halip, nagkaisa pa sila upang mabuhay ng tahimik at masagana. Grabe ang nangyari, Lolo. Munti ka na mapag-gera si Natuan. Pero dahil magaling siyang leader, naiwasan niya ang gera.
Yan ang tanda ng isang mahusay na pinuno. Batid kong naunawaan nyo na ngayon ang isa pang kahulugan ng pagiging bayani. Bayani ang isang tao kung siya'y matalino at mahusay lumuntas sa mga problema ng kanyang kapwa. At higit sa lahat, inilalagay ng isang bayani ang kabutihan ng nakararami dahil marunong siyang magmalasakit sa kanyang kapwa. tama. Bayani ang sino mang nagmamalasakit sa kapwa. Ginagamit niya ang kanyang talino at lakas para sa ikabubuti ng lahat